how to add them to your diet. Ito na po ang ating maganda at magaling na si Coach Olive Tahonera. Good morning, Coach! Hello, good morning, Coach Jessie. Thank you so much sa napakagaling naman, napaka-energetic na host from Batangas. Ay siya, ay lae. Yan, Batangas. Yes, thank you, yan. Coach. Thank you so much. And ayan, good morning po sa lahat. Ako po si Olive Tahonera. Ayan, so pakita ko lang po ako before. Ayan, good morning po sa mga first time po dito sa room. Please type 1. Ayan, sa mga nag-join. At sa mga regular na nag-a-attend, please type 2. Ayan, thank you so much. Ako po si Olive Tahonera. Yan po ako before. Ang problem ko po dati, bukod sa weight problem, yung skin. Kasi hindi po, dry po talaga yung skin ko, tapos maitim, kasi nga, yung kinakain ko more on sweets, more on carbohydrates, kagaya ng tinapay, kanin, pansit, yan, kasi Batanggenya nga po, mahilig po ako doon, yan. Hello, Miss Susan from Singapore, na nasa New Zealand, I think. Ayan, so good morning po, ayan, so ako po ay, yung first 10 days ko sa program, ang nawala po sa akin, ginamit ko lang po yung kaninang tinuro, yung aloe tea and shake. Um, 2 inches and 5 pounds, 23 pounds and 2 months. And right now po, 52 years old, wala po ako maintenance medication dahil po maaga pa lang inayos ko na yung kinakain ko. Sabi nga po, 70% na sa mga kamay natin, 30% lang yun nasa genes. So kung meron na talagang lahi, mas kailangan natin mag-ingat at simulan na natin kaagad, huwag na natin patagalin. At dahil po sa Herbalife Nutrition opportunity, ang background ko po government employee for 15 years, ang ang ginawa ko muna po for part-time yung Herbalife, gusto ko lang munang i-share, and then nung nakita nila yung result ko, hindi na pala hard selling kasi sila na yung kumakalabit sa iyo. Anong ginawa mo? Ba't ka pumayat? Ba't ka pumuti? Tsaka hindi ka na masungit? Kasi that time po na nung mataba po ako, constipated din ako. Hindi ako everyday nagsi-CR once a week lang. So may bleeding pa siya. That's a sign na pala ng mga problems sa colon. So buti na lang talaga I found out about this Herbalife Nutrition and naayos siya. Kaya naman grateful ako sa nag-invite sa akin sa Herbalife, and yun po yung ginagawa natin. Para araw-araw, so nag-share tayo sa mga kakilala para mas matulungan natin sila sa health and of course the lifestyle. Nung government employee po ako, lagi po ako loan, nasa loan department lagi ako para kasi kulang ang sweldo ko. Lagi kung ano yung mga binibenta ko para lang mapagkasya ko yung aking daily na mga pangangailangan, at marami rin po akong binabayaran. And dahil po dito sa result na to, nagkaroon po ako ng instant na parang 500 first income. And nung na-excite ako, naghanap ako ng 10 customer, naging 5,000, mas dumami, naging 20. Nung na-doble na po niya, umalis na po ako sa job. Pag ginawa ko na po ito full-time, kasi bakit? Pag isa ka pong empleyado, alam niyo po naman ang susweldohin niyo ng 15 ng 30, minsan nga po kulang pa dahil lagi po ako nalilate. So naayos po yung nakatulong po sa akin yung opportunity na to, like yung pa nga po yung dating mahiyain na ngayon po ay nakakapagsalita na. At ang maganda po diyan, nasi-share po, sabi nga po kung ano man yung sinishare mo, galing sa puso, walang mali. Kasi yun naman talaga eh. Kasi totoong nangyari sa iyo dahil ginamit mo yung products at ginagawa mo yung negosyo. At dahil po sa business na ito, na-qualified din po kami sa mga vacation, like Guam Vacation, nabigyan ng 10-year multiple entry visa because of Herbalife. At yung 1-year income po na 120,000, kaya palang kitain in 1 month. Kaya tuwan-tuwa po ako dito kasi sipagan mo lang, i-apply mo lang yung mga yung ginagawa mo sa dati mong work. Yung nga sa maging hardworking ka, consistent, maging disciplined ka, determined ka, sigurado may result. Basta gagawin mo lang po. At ang laking tulong po ng mga system na meron tayo, like Flex 45, gagawin mo lang talaga siya, magkakaroon ka ng madaming customer. Kasi if i-flex mo lang kung ano yung mga dapat mong 7-day task, gawin mo lang po siya. And of course, ang laking tulong po nitong VNC family kasi kapag kami mga ganitong topic, pwede mong i-share yung link eh. At libre naman po yun para sa mga loved ones natin, family and friends, yung mga na-meet natin kahapon, yung mga mamimit pa natin mamaya, pwede nating i-send yung link kasi sila yung mga kailangan nating matulungan. Kasi iba-iba po ang topic natin everyday, no? Kaya nakakatuwa po na meron tayong ganitong community.
Ayan, at sinishare din naman din po natin yung mga paano yung lifestyle or income opportunity para mas mabago natin yung lifestyle ng ating mga members, ng ating mga customers kasi I'm sure madami po naghahanap ng extra income or travel opportunity or magkaroon ng legacy kagaya ng mga may pera na pero gusto nila ng purpose, gusto nila mas maraming matulungan at mas gusto nila mas marami pang maging matulungan at madagdagan ang kanilang kaalaman dito sa nutrition and of course lifestyle. Ayan, so with that, thank you. Ito na ang topic natin. Thank you. Ito po, 4 great sources of healthy fats and how to add them to your diet. Ito pong topic na to ay galing kay Susan Bowerman. Siya po yung ating director ng Worldwide Nutrition, Education and Training. So, ayan po, i-share po niya dito, ano bang pinagmumulan ito, saan ba natin pwedeng kunin yung mga magagandang fats na kailangan ng katawan natin. At 4 na klase po ito. Ready na po ba kayong alamin? Okay, tingnan natin. Okay, next. Ito po, ano po ba yung mga healthy fats? Sabi po dito, good fats such as unsaturated fat, yung po yung good fat ha, unsaturated fat. And omega-3 fatty acids have the opposite effect. In fact, healthy fats play a huge role in helping you manage your mood, stay on top of your mental game, and fight fatigue, and even control your weight. Totoo po yan, kasi kapag mataas ang fat mo, ang low energy mo, nababalutan yung fat yung brain mo kaya nagiging makakalimutin na and of course yung weight mo lalong lalaki kasi nagkakaroon ng inflammation kapag yung mga unhealthy fats yung pumasok sa loob ng katawan mo, no? And healthy fats can also help support heart health so there's no reason to complete avoid all fats in your diet. Hindi naman po lahat ng fats ay bad for us. Lahat po, meron din pong good fats sa kailangan ng katawan natin. In fact, yun po yung kailangan ng meron po tayong 30% na requirement kung paano natin makukuha yung healthy fats, no? The key is knowing the difference between healthy fat versus unhealthy. And more importantly, knowing the best sources of healthy fats. Ayan, alamin po natin at i-share natin to sa ating pamilya, sa ating mga customers and members kasi po malaking tulong po yung mga ganitong information. Okay, so next. Okay, saturated versus unsaturated, ano nga ba ang maganda at ang mas okay? Ang saturated fat, ito po yung mga fat na usually na matatagpuan mo sa mga, yun po yung nangyayari, no? Yung temperature can raise bad cholesterol, nakakapagpataas ng cholesterol, increasing the risk of heart disease. These fats are only found in animal products like meat and dairy as well as processed food. Kaya iwasan na po natin yung mga yun, yung mga meat. Ang iba naglalagay ng butter pag nagluluto, tapos yung mga frozen food, ayan, yung mga unhealthy food. So iwasan na po natin talaga kasi po hindi siya makakatulong at magdudulot lang yan ng pagbara sa ating daluyan ng dugo. So mas mahal po yung unsaturated fat, ito po yung healthy fats found sa mga like yung mga common like nuts, avocados, known to improve heart health. So, ito po mga nuts na to ay nakakatulong magpababa ng cholesterol level. Ano-ano ba yun? Yung mga avocado, pecan, almonds, yung mga mahal na nuts, yun po yun talaga. And of course, olive oil, maganda rin po siya. Ito po ay divided into 2 broad categories. Yung saturated, unhealthy yon. Natatagpuan nyo po yung mga label na to sa mga binibili nyo na sa grocery, like sa mga bread, biscuits, ano pa ba, yung mga nakikita nyo po mga noodles. Usually sa mga grocery, matatagpuan nyo po yung mga ganitong label. So, ang hahanapin natin, yung may saturated pa, unsaturated pa, tatanggalin natin kasi nga po unhealthy siya. And unsaturated fat, yun yung pipiliin mo na mas mataas kasi yun yung kailangan ng katawan natin, no? Alright, so next. Thank you. Monounsaturated and polyunsaturated fats ito po yung omega-9. Ito considered good fats as their intake may help to promote healthy heart. These fats can be made in your body, making them non-essential nutrients. Yung polyunsaturated fat naman po, like omega-6 and omega-3, ito po yung fats na mas supplied by your diet as bodies can make them on their own, making the essential nutrients. Kagaya po ng mga salmon, we have
yung chicken, yung mga ano po, yung mga healthy fat na madaling ma-digest, no? Na kailangan ng katawan natin. Yung omega-6, kagaya po nito sa picture, may mga sunflower oil, avocado, olive oil, ayan. So malaking ano rin po yun, tulong yung mga ganitong fat, no? So let's make sure na aayusin natin. Like nakita niyo po, kaya di po ba ang ginagawa nila sa mga ito mga pagkain na to, nilalagay nila, nire-replace nila sa mga mayonnaise nila, nilalagay nila sa mga salad, itong mga to. Nakikita niyo po sa mga restaurant ngayon, naka-blend po itong mga yung mga ano na to, pagkain na to kasi nagiging aware na rin po lahat na ito yung healthy at ito yung kailangan at mahal po sila. Ayan. So next. Healthy fats and weight management. Ito po, paano ba? Keep your calories in check. So one thing to keep in mind, lahat po ng fat ay may calories. Kagaya po ng lahat ng oil, 120 calories po yan per tablespoon, kahit ano pong klaseng oil. So make sure din po na medyo, ako ko usually pag nagluluto po ako, sprinkle na lang eh. Minsan nga po wala pang oil eh, kasi nga po to avoid calories na rin, no? And small amounts of fat can add a lot of flavor to food. So use them sparingly and focus on the healthy ones. So yung kagaya ng iba, yung like yung olive oil, nilalagay nila as dressing, nilalagay nila minsan sa mga gulay nila, instead na gumamit ng mga unhealthy na oil, no? So, pero make sure na yung calories din natin is measure, na, ano natin, na monitor natin. Okay? So, next. My top list of food with healthy fats. Ayan na. Gusto niyo po bang malaman ano yung mga healthy fats na nandito? Okay, so next. Eto na, nuts and seeds. Ayan, yung sinasabi ko po kanina, almonds, pistachios, walnuts, pecans are considered tree nuts which have more heart-healthy omega-3 than peanuts. Yung mga usually na kinakain natin na peanuts na nandito sa atin, no? Kasi they are beans, no? Try a few tips to get more nuts and seeds into your diet. A handful of nuts make a filling snack. Handful lang po, hindi isang bowl, no? Handful po ano yung kaya ng kamay mo, no? Yun lang. And try stirring some nut butter into oatmeal, yogurt, or protein shakes, or spread some on apple slices for a quick snack. So, yan po, nilalagay din po yan sa mga, like sa shake, pwede mong ihalo yung apple na slices, pwede mong lagyan ng um, nuts. Ako po, nilalagay ko po usually yung mga nuts na yun, biniblend ko, or minsan nilalagay ko siya as toppings. And lagyan mo ng yogurt, lagyan mo ng oats, pero yun nga po, minsan may mga members or customer ako na nagli-limit sa pag-intake ng mga oats kasi nga po sumasakit yung talampakan nila, no? So yun, minsan pinapatanggal ko po yun, no? And sprinkle nuts or seeds into your shakes or green salads on top of cooked vegetables, yogurt, or hot cereal. So, yun po yung ano, pwede natin gamitin or gawin sa nuts natin, no? So, pwede ni sprinkle. Okay? So, next po. Ano yung number two? Olive oil and olives. O di po ba? Ang olive oil is also one of the richest source of heart-healthy monosaturated fat. If the flavor of extra virgin oil is too strong for you, look for light olive oils. Tandaan po natin light olive oils which have the same calories as regular olive oil but are lighter in flavor. Kasi ang iba po may naka-added na flavor na. So, paano ba natin gagawin? Ito na, use olive oil to replace vegetable oils and butter when you cook. So, pwede naman. And then, make your own salad dressing with 2 parts of olive oil. 1 part sa lemon juice or vinegar. And the other one is salt and pepper to taste. So, yan. Pwede nyo pong ilagay yung olive, no? Use a tiny bit of olive oil to flavor cooked vegetables. So, yun nga pong iba nilalagay sa ibabaw, no? Para lang magkaroon ng something na oil. So, yun po yun. So, yan. Lagay natin yan sa grocery list natin, no? Olive oil and olives. Eto na, pangatlo. Seafood. Sino po rito ang favorite ang seafood? Ako, favorite ko po ang seafood, ah. Fish fat naturally contains heart-healthy omega-3, but most of us simply don't eat as often as we should. This is a couple of times a week. So, dapat po talaga mas uunahin natin ang seafood, no?
Kagaya po nito, canned tuna and salmon are super convenient. Di po ba? Flake some tuna or salmon on top of your green salad for a quick meal. Ayan, pwede po natin gawin yan. So, ilagay natin sa toppings yung canned tuna natin, no? Like, meron naman tayong water-based na canned tuna. So, pwede mo siyang gamitin, no? And number two, frozen cooked shrimp and scallops are easily added to soups or pasta dishes. So, yan, yung seafood, ilalagay mo like shrimp, yung mga nabibili na yan, pwede mo po siyang ilagay na topping sa mga pasta natin. Number three, try using fish instead of chicken in some of your favorite dishes like tacos or one fish meals. Ayan, masarap po talaga. Sinubukan ko na po yan, yung ilalagay mo yung fish sa mga dishes na yan. At ang light po talaga, sobrang daling ma-digest. At alam mo, hindi ka guilty kasi yung fish mas madaling, mas ano siya, high in omega-3. So, mas kailangan ng katawan natin, mas nag-a-add ng good fats, no? So, order fish more open kapag kumakain tayo sa restaurant. So, yan po ang tandaan natin. Ang chicken, mga once a week pwede. Ayan. So, more on fish tayo. Okay? Next. Or, eto na, avocado. Lalo na po ngayon, season ng avocado. Alam niyo po ba ang avocado is technically a fruit and a good source of monounsaturated fat? Here are few and my favorite use of avocado. Ito po, pwede mo siyang i-mash yung avocado. Parang substitute mo sa mayonnaise in tuna salad or egg salad. O di po ba? I-mash mo lang siya. And mash into guacamole with a little lime juice and salt, but use cut veggies rather than chips for dipping. So wag na po yung mga chips. Alam naman natin ang mga chips ay niluto sa mantika kaya malutong. So go for malulutong na mga malulutong na mga veggies like yung mga na slice na carrots, slice na cucumber, yung mga ganun po, yung singkamas, ang sarap po talaga niyang i-dip, no? Avocado pairs really well with eggs. So yan, try po natin to. Try a few slices in an omelette on top of your hard-boiled eggs. O di po ba? Lagay mo lang daw siya doon sa hard-boiled eggs mo, yung avocado. Napakaganda naman talaga ng itsura at I'm sure ang galing-galing, ang ganda-ganda sa katawan natin. Mas mabilis, alam mo yun, ninipis yung katawan natin kasi nga good fats siya. Okay, so next. Yes, you can have fats in a healthy diet, but only if they're the right ones. So tandaan po natin, healthy fats from foods like fish, nuts, seeds, and olive oils and avocados can help provide your body with the essential nutrition that you need. But remember to watch those calories. Even though they're healthy fats, ang calories po niya mag-add sa katawan mo. So make sure po na pasok ka pa rin sa calorie mo intake per day, no? Alright, so next. Thank you. Next. Ayan. So, ito na po ang ating tip. Kung ikaw po ay hindi nakakapag-grocery araw-araw at nakakabili nitong salmon, you can have this, yung ating Herbalife line, boost your omega-3 kasi bakit? Ito yung the best na omega-3 kasi pinakamataas na quality ng omega-3 ang meron sa atin sa Herbalife line. Kaya po ganyan siya. Meron siyang EPA and DHA which are the two important component of omega-3 essential fatty acids. Marami ka pong makikita omega-3 outside pero iba po ang quality na meron tayo. So wag mo pong sayangin ang pera mong bumili ng low quality, ng mura pero walang may dudulot sa katawan natin. Yung omega-3 essential fatty acids is an important constituent found in each cell of your body. Tingnan mo po yung content ng binibili mo, sobrang baba lang niya. Kaya huwag mo pong sayangin yung binibili, yung pera mo para bumili ng mga low quality na omega-3. Go for our Herbalife plan. And if you have membership or discount, use your discount para mas tumaas pa siya hanggang 50%. I'm sure ang mura mo nang mabibili to. No? At maganda ito kasi heart support siya. It contains omega-3 consisting EPA and DHA. Ito po mga EPA and DHA na ito natatagpuan po ito sa gatas ng baby, di po ba? For brain development. Kaya nga po, the more na iniinom mo to or tinitake mo to, soft gel po siya, no? The more na tinitake mo to, the more na mas maganda
ang flow ng blood natin, ang mentally alert tayo kasi nga meron siyang good fat yung omega-3. So, ang iba, maganda rin po ito ako experience ko po yung mga customer ko at even sa akin, yung maganda sa hair kasi nga po good fats, maganda sa skin, maganda siya sa digest sa ating tiyan, nakakaliit ang tiyan. Kasi nga po omega-3 siya, good fat. So alam niyo po yung mga bad fat mahihiya sa loob ng katawan natin. So talaga naman ninipis yan. Basta inumin mo po ito, no? At iwasan na natin kumain ng mga unhealthy, no? Ayun. So magkano ba ang cost nito? Mas mahal po ang salmon, promise. Mas mura po ito at i-add to cart mo na yan. At I'm sure available po yan kasi bumili po ako niyan kagabi. No, lagi po yan. Nasa list ko po yan ng monthly supply namin, no? Sa bahay. And of course, sa mga customers namin. Alright. So, yan. With that, I hope nakatulong po itong mga tips natin. Thank you so much. And see you again tomorrow, 7 a.m. sa ating mga magagandang topic na meron ganito. Thank you so much. Back to you, Coach Jessie. Yes, thank you, Coach Olive. So talaga matatandaan mo yung good fat, olive oil. So, thank you po sa madaming itinuro nyo sa amin ngayon. So, dati takot na takot ako sa fats. So, hindi naman pala dapat mong katakutan ang fats. Dapat lang marunong kang pumili kung ano yung lagi mong i-intake every day. So, maraming salamat po sa ating mga